Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Aprobado na ng Department of Education o DepEd ang pagtaas sa Annual Teacher Salary Subsidy o TSS para sa mga kwalipikadong guro sa pribadong paaralan sa bansa kung saan mula sa 18,000 pesos, ito na ngayon ay magiging 24,000 pesos simula ngayong school year 2025 to 2026. Ang hakbang ay kasunod ng ad referendum ng pag-aproba ng State Assistance Council, ang policy-making body na nangangasiwa sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Program o GASPE, na alinsunod din sa direktibang equity at kalidad sa edukasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Ang TSS ay bahagi ng programang GASPE na nilikha sa ilalim ng Republic Act No. 8545 o ang Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act. Samantala, nagkaroon ng makabuluhang pagbisita si Rear Admiral Sushil Menon ng Indian Navy sa punong tanggapan ng Philippine Coast Guard o PCG sa Port Area, Maynila noong August 1, 2025. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Malugod na tinanggap ni Vice Admiral Edgar Ibanez ng PCG Deputy Commandant for Operations si Rear Admiral Sushil Menon ng Indian Navy na nagpahayag ng kahalagahan ng pagpapatuloy na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at India sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito nagpahatid ng pasasalamat ang PCG sa ngalan ni Admiral Ronnie Hill Gavan sa matibay na suporta ng India lalo na sa larangan ng maritime safety, law enforcement at capability development. Pinanggit din ni Vice Admiral Ibanez ang posibilidad na pakikipagtulungan sa mga kumpanyang pandagat ng India bilang bahagi ng modernisasyon ng PCG. Tinalakay rin sa pulong ang mga kasalukuyan at hinaharap na inisyatiba para sa pagpapalakas ng maritime cooperation sa rehiyon. Kabilang sa mga napagtuunan ng pansin ay ang mga pagsasagawa ng mga joint maritime safety programs at pagpapalawak ng kapasidad ng mga tauhan. Ang mga opisyal ng barkong Indian Navy na INS Shakti, INS Kiltan at INS Delhi ay pinarangalan din sa pagbisita. Sa kabuuan, ang nasabing pagpupulong ay patunay ng patibay na ugnayang pandagat ng Pilipinas at India para sa kapayapaan, katatagan at pag-unlad ng rehiyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kamakailan namang inisyu ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na pagkakabilang ng sulu sa Region 9 sa ilalim ng Executive Order 91. Pinirmahan ng Pangulo ang plebisito kamakailan para alisin ang probinsya ng Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao o BARM at ganap na isailalim na ang Sulu sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Samantala, isinapubliko naman ang deklarasyong ito nitong Sabado kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema na naglalayong patibayin ang paghahatid ng serbisyo publiko sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pinakamataas na ani ng palay sa unang semester na itala ngayong taon. Increase sa salary subsidy ng mga guro, aprobado na ng DepEd. PBBM, idineklara ang Sulu bilang opisyal na parte ng Zamboanga Peninsula. AFP, nagbabala sa kumakalat na fake news at recycled video ng Ayungin Shoal incident. Detention basins, target na flood control project ng Quezon City. At Pilipinas, host sa Asian Open Figure Skating Trophy 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.